walked away, they went rolling with the rising tide. I've been living in the rain, child. I've been living in the rain. Magandang umaga po at welcome po sa ating programa, My Morning Manna with Pastor OG. Ang awitin po ninyong narinig is Living in the Rain ni Jeff and Sherry Easter sa kanilang album na Life is Great and Getting Better. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng 1 Timothy chapter 6 verse 17 to 19. Ito po ang pagkasabi sa ating salin. Sabihin mo sa mayayaman na huwag mamamataas, huwag silang umasa sa kayamanang di mananatili, kundi sa Diyos na masaganang nagkaloob ng lahat ng bagay sa ating ikasisiya. Turuan mo silang gumawa ng mabuti, magpakayaman sa mabuting gawa, maging bukas ang palad at matulungin sa kapwa. Sa ganitong paraan sila makapag-impok para sa hinarap at magkakamit ng tunay na buhay. Ang ating pong topic sa umagang ito is joyful living. Nais pong iparating ni Apostol Pablo na kung tayo man ay may pera o mayaman, nais siyang iparating na huwag sana tayo magtiwala sa pera bagos ang ating pagtitiwala ay sa Panginoon. Ang tunay na sukatan ng tinatawag na joyful living ay hindi po sa perang na-acquire, kundi po kung gaano karami ang mga taong ating natutulungan. Paano tayo nagkaroon ng impact sa sanlibutan. Kaya nga sinabi sa verse 17, command those who are rich in this present world or present age not to be haughty, nor to trust in uncertain riches, but in the living God, who gives us richly all things to enjoy. Nais ng Diyos na tayo ay magkaroon ng pera, hindi para magbayabang sa sarili, bagkus upang tayo ay magtiwala na siya ang Diyos na provider natin. Nais niya ma-enjoy natin ang buhay natin. But there are times that when people become rich, they become greedy, they become so arrogant. But the good news is this, ang gusto ng Panginoon na tayo pagpalain niya, nang sa ganon tayo din ay magpapala sa iba. Yan po ang tunay na sukatan ng joyful living. It's not the million you earn, it's the life that we have living. So live a life joyfully and trust in the Lord, not in riches. Kung mag-iimpo ka man, hindi dahil sa wala kang tiwala sa Diyos, kundi dahil gusto mong maging mabuting katiwala sa resources na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. You'll be grieving if you're left here without Jesus to call on. Minsan pa pong nagbabalik ang inyong lingkod, Pastor Oji. Ang awitin po rin yung narinig is Call Me Gone by Mike Bowling sa kanyang album na Remembering Kenny Henson. Balik po tayo sa ating theme na joyful living. Ito po ang ilang points na gusto ko pong iparating sa inyo. Sabi ko, binanggit ko po dito. The joy of Christians are not built on temporal things, possessed, but on the presence of Jesus Christ. So ang kaligayahan po natin ay hindi sa mga bagay na nawawala at, nagiging walang kabuluhan bagkus sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Joy is within and happiness is the outward expression of the inner joy. Pag sinabi natin joyful living, it's within, no? Hindi yan sa mga bagay na ating na-acquire. It's from within our soul that it expresses outside. Kasi it doesn't matter whether you are rich or poor. It doesn't matter whether you are healthy or you are sick. If you have joy within your heart, kahit ano man yung outward na mga bagay na yan, still you have happiness within your face. Things in this world can give us happiness, but for a short period of time. Mga bagay dito sa mundong ito ay mawawala at ang mangyayari ay hindi rin natin sila mai-enjoy. So what does it gives us? It only gives us temporal happiness, but it will never last long. Only God can give us eternal happiness. Last point po, God gives us material possession to enjoy, not to feel guilt thinking that Christians should not be rich. Our Heavenly Father delights in bringing us delight. So ang sabi dito is, do not feel guilty if you are rich, but you have to share your possession. We have to understand that the material possession, it was given for us by God for us to enjoy, not for us to give us guilt
na pag mayaman ka na hindi ka na mahal ng Diyos. Mali po yan na kaisipan. God loves us anyway, no? Kahit sino pa man tayo. Ang mahalaga po kung sino tayo sa ating mga puso, paano natin siya pinaglilingkuran. So how to live a joyful living? Simple po. Give your life to the Lord and allow Him to take control of everything that we have. God bless po at magandang umaga once again. If you're left